DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok, mga sakit ng damdamin. Bakit ba ako ipinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit pa ako ipinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Angelica, anak, papasok ka na ba sa university? Ay, hindi po, ma. Sa office po ako ngayon. Practicum ko ngayon eh. Pwede bang pakihatid mo na lang si Monique sa school? Medyo masama kasing pakiramdam ko eh. Okay, sige pa, ma. Magpahinga na lang kayo rito. Hayaan mo, Nick. Ang ate mo nang bahala sa'yo. Yes! Sasakay ako sa car ni ate. Hindi na ako magko-commute. Naku, ikaw talaga, Monique. Akala ko pa naman. Bakit tuwan-tuwa ka? Yung pala eh. Sige na. Lumakad na kayo para hindi kayo malate. Ate, mabigat yung bag ko eh. Pwedeng ikaw na lang magdala, please? Ano? Ba't ako? Sige na, ate. Ang bigat kasi nga eh. May dinagdag kasi akong books dyan. Ako na magdadala niyan hanggang sa kotse ng ate mo. Ay, naku, mawag na. Magpahinga na lang kayo. Ako na bahala dyan. Ano bang bibili natin dito sa mall, ate? Bakit hindi pa tayo diretsong umuwi? Kasi wala na tayong ACS products, kaya bibili tayo. Lalo na yung Pride detergent. Kailangan namin ni Mama yun. Ay, oo nga pala, no. Nag-text nga pala sa akin si Mama na sabihin sa'yo na bumili ng Pride detergent. Kaya nga. Tara na, doon tayo sa supermarket. Ate, narito na rin lang naman tayo. Dito na tayo mag-dinner. Ano?
Kung talaga puro ka gastos. Masarap naman ang pagkain sa bahay Sabi kasi ng classmate ko, may restaurant daw silang kinainan dito ng parents niya. Gusto ko sana puntahan natin. Ay, hindi Sige na. natin. Hindi. Sa bahay tayo kakain. Kasabay pa natin sina mama at papa. Magpapakater kayo ni Lydia next week sa Mrs. ko, Roman? Oo, Nanding. Bakit? Anong okasyon? Ay, upo ka. Upo ka. Birthday na ni Monique next week. At gusto naman namin siyang bigyan ng surprise party. Birthday pala ng anak nyo. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Sigurado, malaking handaan yan. Siyempre naman, Edong, gusto naming masihan ang aming anak. Oh. Spoiled talaga sa inyo mag-asawa si Monique. Mahal na mahal namin siya. Mabuti, hindi nagiselo si Angelica sa ginagawa ninyo kay Monique. Wala siyang dapat ipagselo sa Edong. Una, dahil alam niyang totoo. Saka mas bata si Monique sa kanya. Kaya dapat pagbigyan. Tama. Tama ka. Isa pa, minahal din naman ninyo si Angelica. At binigyan ng magandang kinabukasan. Lydia, nakita kong malungkot si Angelica kaninang dumating ako. May problema ba siya? Wala. Napagalitan ko lang siya kanina. Napagalitan mo? Abay, mabait naman siya. At kahit minsan hindi niya tayo binigyan ng problema, bakit mo pinagalitan? Pinalo niya si Monique. Dahil hindi nakapagpaalam ng gamitin ng laptop niya. Oh, yun lang. Namalo na siya. Kaya nga nagalit ako sa kanya. Bakit nga ba hindi naman nagpaalam si Monique? Sandali lang namang ginamit ng bata yung laptop niya. Ilang minuto lang, hindi niya pa mapagbigyan. Kakausapin ko siya. At ipaunawa kong muli ang kanyang pagiging ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tawag niyo raw po ako, Papa. Oo, anak. Maupo ka. Bakit po? Pinagalitan ka raw ng Mama Lydia mo dahil pinalo mo raw si Monique. Kasi naman, meron naman siyang laptop. Ginagalaw pa niya yung laptop ko. Ginagamit ko yun sa office. Tsaka, hindi siya nagpaalam, ha? Uy, kahit na. Hindi ka pa rin dapat na namamalo. Gusto ko lang naman po matuto siya na magpaalam. Magrespeto. Hindi mo siya madidisiplina sa ganyang paraan. Alalahan mo dalagitan na siya. At saka ate ka niya. Kaya ikaw ang mas dapat na umunawa. Huwag masyadong mainit ang ulo kagad, anak. Ha? Naintindihan mo ba ako? Opo. Sorry. Hindi habang panahon kasama niyo kami. Paano kung maiwan si Monique sa'yo? Kaya ang gusto ko, lagi kayong magkaunawaan. Ngayon lang ako napagalitan ni Mama Lydia at Papa Roman. At yun ay dahil kay Monique. Pero wala naman ako masamang hangad sa ginawa ko. Gusto ko lang naman talagang maturuan ng tama si Monique.
Parang nasaktan ko sila sa ginawa ko. Parang hindi nila ako naunawaan. Bagay. Tunay nilang anak si Monique. Kaya natural lang na mas mahal nila. Ay, di na nga bali. Susundin ko na lang sila. Masuunawain ko na lang si Monique. Ayoko sumama loob nila sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko kina mama at papa. Ngayong graduate na ng elementary si Monique. Sana natin siya pag-aaralin, Roman. Abay natural, sa private school pa rin. Ibibigay natin ang lahat ng maganda at mabuti para sa ating nag-iisang anak. Ay, sayang nga lang at wala siyang honor. Di tulad ni Angelica. Mula elementary hanggang high school, laging valedictorian. Lydia, tunay nating anak si Monique at dapat nating ibigay ang lahat sa kanya kahit pa wala siyang award. Ibig po bang sabihin, hindi ninyo tunay na anak si Ate Angelica? Mama? Papa? Monique. Monique, anak, Sabihin nyo na po sa akin, Mama. Papa. Malaki na naman po ako eh. At maiintindihan ko na po ang lahat. okay, sige anak. Pagtatapat na namin ang lahat sa'yo. Inampun namin si Angelica nung 5 years old pa lang siya. Dahil akala namin, hindi na kami magkakaanak ng mama mo. But after 3 years, nagbuntis ako. At ikaw ngayon. Kaya po pala, ang laki ng age gap namin. Pero minahal din namin siya, anak. Kaya sana kahit nalaman mo na ang lahat, sana'y huwag magbago ang pagmamahal mo sa kanya. Oo, at dapat sundin mo pa rin at igalang ang iyong Ate Angelica. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang tagal naman ng ka-meeting natin. Sure ka ba na darating siya, Roman? Oo, Lydia. Hindi naman niya kinansel ang usapan namin eh. Eh kung hindi lang malaki ang balak niyang i-share sa business natin, nako, sasabihin ko sa'yo, iwan na natin siya. Aba, teka. Ano yun? Ano yung tumunog na yun? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakapasok sa bar na ito. At tingnan mo, nagkakagulo ang mga tao. Oh, Diyos ko! Roman! Nasusunog daw itong bar! Monique, halika na. Mag-breakfast na tayo. Ito pa ako, ate. Wala si mama at papa. Kaya sumabay ka na sa akin para maasikaso kita. Aga naman nilang umalis. Di sila umuwi. Ano? Bakit? Di ko alam. Tinawagan ko na nga yung mga cellphone nila eh. Kaso hindi makontak. Alam mo, sa totoo lang, nag-aalala na ako. Ate. Ayun, may tumatawag sa cellphone ko. Sagutin mo na, ate. Baka sila na yan. Hello? Angelica, iha, kaibigan ito ng mama at papa nyo. Ang tito nanding nyo. Oh, tito, napatawag po kayo. Hindi po namin kasama si mama at papa. Hindi po sila nakauwi. Sila nga ang dahilan. Kaya ako kayo tinawagan. Ha? May nangyari sa kanila. Bakit po, Tito Nanding? Ano pong nangyari kina mama at papa?
Mama ko, Papa ko, ba't nyo kami iniwan? Kawawa naman sina Mama at Papa. Umattend lang ng meeting. Hindi na nakabalik. Kabilang sila sa mga natrap ng nasunog ang pinuntahan nilang bar. Yung ka-meeting nila, hindi na pinsala dahil na late ng dating. Hindi pa rin ako makapaniwala. Wala na sila, Tito. Lakasan niyo sana ang loob niyo. Lalo ka na, Angelica. Ngayong kahigit na kailangan ni Monique. Paano na ako ngayon, Papa? Mama! Ngayon, wala na kayo! Paano na? Magbago kaya ang pagtitinginan ni na Angelica at Monique ngayong wala na sina Roman at Lydia? Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monique. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bakit pa ako'y pinanganak sa mundo kung mag-iisa rin lang? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.